Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no? Siyempre, ito yung uunahin ko, ito yung punong-puno yung inbox ko. Nasa labas kasi ako kahapon eh. Gumala naman ako. Nagkaroon naman ako ng time para gumala. Sabi gano'n ni Sir J. Pars, no? From Cagayan de Oro, pa-shoutout daw. Hello, Sir J. Pars. Tapos si Sir Edson Marie Bandalaria. Tito Bongo pa shout out. Hello sir, kamusta po kayo? Sir Edson. Si Sir Vinril Cho. Boss Bongo, good day pa shout out po mga kids ko. Si Mokmok, Mancho, Totoy at Pipay Padua ang apelyido siguro, no? Saka sa mga pamangkin ko na sina Coco and Achik-Chik. Ayos yung mga pangalan ah. Minsan boss mo padalan kita Kamen Rider. Uy! Gusto ko yun! Salamat sir! Sino pa ba ang magpapa-shout out? Ano ha, pasensya na po. Kailangan lang talaga para wala na po akong utang sa mga nagpapa-shout out. Sino pa ba? Si Sir David Paul Baluyot sabing ganon. Sir, baka pwede pa shout out. Nakapasa kasi anak ko sa PUP. Uy! Very good! Nakapasa daw ang anak niya sa PUP entrance exam. Very good! Ngayon naman nakapasa din siya sa interview sa course na gusto niya. AB English Language Studies. Sakripisyo nga lang talaga, 2 days sila nakapila doon para sa interview at enrollment. Nakaraos din. Pa-shoutout sir sa anak ko, si Vash Baluyot. Thank you. Sunod-sunod na yan. Tuloy-tuloy na yan, di ba? Konti na lang. Nasa college na yung anak mo, sir. Konti na lang yan. Syempre, magandang school yung PUP, di ba? At least kahit papaano, may malapit ng matapos sa'yo na maikling panahon na lang yan, yung college. Sabi ni Sir JR Tabayo yung Escario. Pa-shoutout boss B, JR Escario from Aritao, Nueva Vizcaya. Hello, salamat po sa inyo. Okay na? Okay na ha? So, salamat po. Uy, 2 minutes and 30. Pasensya na ha doon sa mga natagalan, siningit ko lang. Now, ito yung yung nabitag daw si Sir AC Garage. Boy AC Garage. Ano ba issue nito? Sadyang kahit, shoutout Ma'am Sachi Dasi ha. Yung asawa ni Sir Ace. Kasi siya yung kauna-unahang nagpasa sa akin nito nung link. Hindi ko talaga muna pinanood para fresh na marereakan ko. First time ko mapapanood ngayon. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Punta po ako dito sa pambansang sumbungan para ireklamo ko po si Boy Easy Garage na pangalan. Di ba ito yung lalaki na rin, yung delivery boy ba? Na nagpa-book, something like that. Di ba siya rin yun? Ito. Di ba same na tao? Merong kumalat na siya yung parang nagpa-book sa kanya. Parang single cab yan eh. Kalkalin nyo na lang hindi ko na makalkal eh. Si Sir. Siya yun eh. Punta po ako dito sa pambansang sumbungan para ireklamo ko po si Boy Easy Garage na ang pangalan niya ay Igil Del Mundo. Nag-down po ako ng 60K sa kanya To nung be fair, legit naman talaga na customer, no? Agil Del Mundo. I, Combras Jeffrey Arellano of legal age residing at hereby acknowledge that I have purchased and received the following vehicle from Boy AC Garage represented by Agil si Del Mundo. So last May 31, 2026. Down payment reservation fee 60,000, balance to follow. So ang bibili niya halagang
210,000. So, nag-down si tatay ng 60, may balance pang 150. May 31, tapos tinanggap niya po yung 60K. Ang napag-usapan po namin na babalik po ako ng June 15. Nung June 14, bumalik ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na mababayad yung 150. Agad akong sinabihan na forfeited daw yung 60 ko. Ang may tutulong lang daw niya sa akin, mabigyan ako ng kunting pera. Forfeited yung 60K. Ano kaya, gusto ko malaman yung reason. Anong dahilan kaya ba't siya umatras? Or bakit hindi na matutuloy? Ang sumbong, iimbestigahan. Wait lang ha, to be fair, parang, correct me if I'm wrong, hindi ko kasi masyadong nabigyan ng attention yung kaso ni Akim, yung sa F2A cars. Di ba same scenario yon, yung nagpa-reserve, then finorfeit din yung down payment do sa sports car kasi marami daw issue. Yun naman 50K naman yata ang sorry kung mali-mali akong detail, same issue nung kay yun, di ba, kay F2A cars. Naalala nyo dati yun yung dinimanda niya yata nung nakaraan, then may dinimanda yata siya ngayon. Bata yata ni AC Garage yata yung dinimanda ngayon eh. Tingnan nga natin yung magiging opinion. May legal ba silang tatawagan dyan or ano? Sorry hindi ko kabisado yung ni Bento. At aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Alright, so ngayon, unang-una, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na actually itong na-representa natin ngayon na umano'y nagbenta sa kanya ng sakyan, sa lahat ng mga kaalaman ng mga tao, nagkaroon na siya ng mga previous issues at marami mga issues pang iba pa na kumakalat ngayon sa social media. Noong unang sikat na sikat, kesyo magaling, ganito, ganyan. But ngayon, unti-unti nang dumadami ang mga problema niya. Itong umano'y nababanggit na Boy AC Garage. So kasama natin ngayon itong mismong complainant na bumili ng sasakyan dito kay AC Garage, or sabi ng ating ibang mga staff dito na si Boy Bulwak daw. So magandang umaga Grabe no? Ganun na talaga yung pangalan niya, Boy po Bulwak. sa inyo, Sir Jeffrey Magandang umaga Cobras. po, sir. So sir, tama po ba bumili kayo ng sasakyan dito sa Boy AC Garage na to? Opo, sir. Etong Boy AC Garage, paano mo sir na tagpuan na talagang dapat bumili ka dito? Nakita ko po sa live niya po sa FB. Nagtiwala ka dahil sa dami ng followers niya? Opo, dahil sa maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya Bitaw ng bunganga niya, magaling siya magbenta. Magaling siya Hindi kasi, nung time na yun, may issue na kasi, no? Sa bagay, mga kababayan kasi natin, eh. Alam na may issue na yan dati, di ba? Tapos, sa bagay, siguro, hindi naman siguro alam ni tatay yung mga past issues. Kaya Nahikayat ka. Oo, namumurahan ako. Namumurahan ka doon sa sakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. So ngayon, sir, doon sa sasakyan na inyong binili, na-close nyo. Tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60K, sir. Wait lang ha, doon sa mga nanonood, mga kababayan ko, ito po ay reaction video. So expect po na pa-post ako at magsasalita ako kasi sometimes may nagagalit sa akin. Huwag mo muna magsalita, ituloy mo muna yung video. Yung kalayaan po na mapanood nyo to ng buong buo ay sa channel po ng Bitag. Kasi dito sa channel ko, ako po yung pinapanood nyo dito. Kasi reaction video ko po to. Ha? Kasi mamaya may magagalit dyan. Post naman ang post eh. Hindi ituloy ang video eh. Ako po talaga yung panonoodin nyo dun sa dito sa video na to. Tapos, nag-usap kami na June 15, ibibigay ko sa kanya yung kukulang ako Okay. na 150. Okay. Yun nga lang siya, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Kaya yung 150 nabawasan ko. So hindi mo na kaya, sir, bayaran yung sasakyan na binabanggit na binili nyo nung una Opo. through down payment. Tama po Opo. ba? Opo. Dahil dun sa inyong hindi inaasahan. Pagkatapos, kinausap nyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na, sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako doon sa transaction. Sana mabawi ko yung akin down payment. Kinausap ko po siya nung June 14 po. Sabi ko,
Anong naging sagot niya? Ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Forfeited daw. Oo. So once sa pagbigay mo ng down payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Hindi, pero 'di ba? Hindi ako kumakampi kay Boy Bulwak, no. Hindi ba kung let's say halimbawa, lehitimo yung transaction na kasi wala namang problema na sinasabi regarding doon sa sasakyan. Hindi ba parang abala din yun? Naalala ko noon, dito sa subdivision namin, nung magkabati pa kami ng walang hiya kong ate. Rest in peace, pinapatawad na kita. Ito kasi, subdivision to, so dito ako bumili ng bahay. So, siya, gusto niya rin. Ngayon, may lote doon na nag-down payment siya. Ang down payment yata is, nung time na yon let's say, 25,000 yata. Reservation dun sa Hindi siya natuloy. Hindi na ni-refund yung down payment niya. I don't know, policy daw yun. Hindi ko alam kung anong magiging difference nun dito. No? Pero, hindi nyo ba naisip, pagiging fair lang, hindi ba unfair dun sa nagbebenta na pina-reserve mo yung sasakyan? Tapos, paano kung may kukuha pala sana nun? Dahil ni-reserve mo, sa'yo na naka Parang yung nangyari kay F2A cars, di ba? Ganyan din. Kaya kung ano-ano din sinabi sa kanya, tapos dinimanda niya yung Yung sasakyan, hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan, hindi mo na ilabas, Hindi po. tama? Okay. Na-road test ko po, pero hindi. Yeah, meron kayong picture ata, sir, na may hawak-hawak pa kayong susi. Ayan, no? Oo nga, bakit ba't pinicturean ka ng may hawak na susi? Nag-down ka pa lang naman, reservation. Kung yan po. Nakalagay nga po dyan, Dandil Pinost niya sa social media, tapos kung hindi ako nagkakamali, ang dami din nagko-comment na paulit-ulit din daw ibinebenta to. Oo, yun ang mga comment ng mga basher. So, yung pag-uusap nyo ba, sir, regarding doon, nagpirmahan ba kayo ng kontrata? Meron po. Ano nakasaad doon sa kontrata? Ang nakalagay lang po doon Hindi, okay lang, sir. Meron ba tayong kopya? Pwede ba natin i-flash itong kontrata na binabanggit ni sir? Ayan So, po. yan lang yung kontrata? Oh, yan lang po. I fully understand and agree that this vehicle is purchased on an as-is where-is basis. I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold Boy AC Garage liable for any issues, defects, or repairs needed after the transaction. Grabe, sigurista. Parang hindi ata kontrata yan, parang acceptance lang yan eh. I fully understand and agree that the vehicle is purchased as is where is basis. I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold Boy AC Garage liable for issues, defects, or repairs needed. Talagang parang kumonsulta ata siya ng abogado dyan Nakalagay pa, I will not hold Boy AC Garage for any issues, defects, or repairs needed after transaction. Pero, walang nakalagay na forfeited na ang kanyang down payment. So, medyo mukhang may problema tayo dyan, sir, na kaya ka lumapit sa amin para sana masolbahan ang kanyang problema. Tama po ba? Opo, sir. So, bago tayo magtawag dito sa ating mga RPs, para sa kaalaman ng mga tao, tumawag po kami at sinubukan namin tawagan itong umarin number nitong Boy AC Garage na ito. Pero it just so happens na hindi siya sumasagot sa kahit anong mga tawag or text namin. Nakita niyo sa video, yan ang actual na pagtatawag namin. Kahit ano, wala. Tapos para may sinasabi pa atang text na kung ano man yun. Pero wala man lang kahit ano nangyari dun sa hindi man din nakausap. So, with that said, let's go ahead and talk dito sa ating City Legal Officer ng Gen 3 Cavite sa nakakasakop sa lugar kung saan siya nagbebenta ng kanya mga sasakyan. Si Attorney Fernando Viniegra for the 4th City Legal Officer ng Gen 3 Cavite. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Fernando. Yes po, magandang umaga po, sir. Yeah. Attorney Fernando, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon. Sir, Yes, ano pong masasagot ng ating tanggapan dito sa Gen 3 Cavite na kung saan itong kumakalat na ngayon, itong Boy AC Garage na ang dami-dami sandamakmak ang problema, pati ito
Sandamakmak ang problema. dito sa aming complainant na nagbigay ng down payment pero aminado naman siya na hindi niya mafulfill yung transaction at sinabi niya dun sa tao, kaya gusto niya na lang sana mabawi ang down payment. But, ang sabi, hindi, forfeited na yung down payment mo. Parang medyo naasiwa ako dun, sir, sa sinasabi niya na parang forfeited na. Eh, inaamin naman niya, hindi naman niya nailabas yung sasakyan, hindi naman niya nagamit yung sasakyan. Nandun lang naman sa kanya, full payment upon release. So, marami na, sir, ang nababahala. Hindi, magiging dahilan nga nun yung katulad yung kay... Sa bagay, yung kay Akim, ewan ko, di ba pina-check, no? Pero tingnan natin opinion Dito niya. sa pag-oopera ng business or pag-ooperate ng ganitong klaseng negosyo, itong Boy AC Garage na nagpapasikat sa social media na wala naman binatbat dun sa kanyang mga sinasabi. So, attorney, ano pong masasabi natin? Si Boy Braces. Sir, bali nagkaroon kami ng inspection na aming Okay. PPLO at napag-alaman po namin na wala po silang business permit. Naku! Pero sa totoo lang, sa totoo lang, dapat alam nyo na yun noon pa eh. Lalo na't yung business niya, nagva-viral yan, di ba? Sana man lang may nag-check eh. Or, alam ko yan eh. Dahil noong araw, doon pa may pharmacy pa ako, may nagro-ronda na ganyan na nagche-check ng ng mga business permit. Bakit parang ang tagal na niyan, di ba? Or siguro nagkaroon siya, kaya lang hindi niya na ni-renew. Parang naman yun, isa sa mga sikat dyan sa Cavite yan, di ba? Tapos parang hindi nyo na-check. Parang napaka-ironic naman. AC Garage, opo. So, agad po namin binigyan si AC Garage ang notice of violation at closure order. Naku! Ito po ay last month at napag-alaman namin last week, tuloy pa rin ang operation ng AC Garage. Okay. So ang ginawa pong hakbang ng LGU ay binigyan po sila ng show cause order. Okay. Binigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw para magpaliwanag Yeah. kung bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng Ay, aming oo. ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, nag-reply naman sa AC Garage. So, ngayon, titingnan namin kung sapat ba yung explanation niya para hindi siya kasuhan. Anong klaseng explanation, sir, ang sinabi or wala pa? Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Gagi, pinapapunta mo nga sa lugar mo eh. Ano ba? Pinapapunta mo nga sa lugar, di ba? Bisita kayo dito, sabi mo wala kang physical store. Saan kinukuha yung yung mga sasakyan na binibili sa'yo? Siniship mo ba? Diyos ko naman. Pero malino ganun po ho ba? na siya po ay nagnenegosyo. Wala ng, siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo. Di ba po ba? Yes po. So, So, meron akong kapitbahay dyan eh. May TikTok shop siya eh. May nagkakwentuhan kami. Kumuha din talaga siya. Obligado. Nagbebenta yun ng binibenta? Mga apparel yata. pero regarding po doon sa mga nagrereklamo, maaari naman po namin silang tulungan. Pwede po silang pumunta sa aming tanggapan Anong para... issue ba? Oo, sir, kasi Kung may an reservations. unethical Kung file ng business kaso. practice eh. Yung pinag-uusapan dito, hindi naman siya kumuha ng permit sa lokal. Hindi naman niya nire-respeto yung lokal. Balita ko, sir, may 2 location daw siyang papunta, pinaglilipatan, pa iba-iba. Parang hinahabol niya Bali siya. yung unang binigyan namin ng closure order, lumipat na pala. Kaya natunto namin sa bago niyang location. Nakatunog. Kaya doon namin sila binigyan ng show cause order. Kung ako, sir, ang tatanungin ninyo, dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry. Kung ganyan Yes po, yes po. continuous ang kanyang paglabag at walang pagbibigay importansya ng ating lokal na parang dinidisrespect niya, na parang, kasi ganito. Parang hindi man lang niya alam kung ano yung To think yung negosyo niya, hindi lang barya-barya yung nilalabas doon. 1,000 eh. 'Di ba? O libu-libong halaga ng binebenta niya, hindi lang yung sari-sari store diyan sa tabi, 'di ba? Tapos sinasabi niya, nagmamarunong, nagdudunong-dunungan na siya. Parang kunwari, dun sa mga pagbebenta ng sasakyan, na kunwari, mekaniko daw siya kuno. So, sir, ano pong magagawa natin? Posible ba itong si
boy bulwak daw na tinatawag na pa-close na talaga, ma-blacklist lahat Yes ng po, barangay, yes po. Ayun po masabihan yung para kahit gagawin anong namin. kilos niya, mahirap. Opo. Tuloy namin papasara yung sinasabi ng easy garage Okay. para naman sa wala. Ganito magiging style niyan. Tuloy pa rin yan sa sa online. Doon magta-transact. Then, ang mangyayari niyan, magmi-meet up yan somewhere. Hindi na doon sa mismong lugar. Hindi mo na siya pwedeng i-visit. Halimbawa, ang gagawin niya, may kursunada doon sa produkto niya. Kung gusto niyang inspectionin, magkikita na lang yan sa isang lugar. 'Di ba? At doon mangyayari. Pero ganun pa rin eh. 'Di ba? Wala na itong mabentahan na mga defective na sasakyan. Alright. Yung issue ng Sa down payment, lugar paano ng yun? Gentry. Tama po Sa ba? lugar po ng Gentry, opo. Alright. Okay. So, siguro sir, ano po ba pala yung pangalan nitong Boy AC Garage ko? Anong totoong pangalan niya? Ang pangalan po niya ay Algin Del Mundo po yata. Algin Del Mundo. Opo. Yan ang owner ng AC Garage na binabanggit. Opo, yun po yata yung first name niya. I'm Okay. not sure po, pero yun po yung pagkakatanda ko. Okay. So kayo sir, aside dito sa amin, samot-saring at napakadami na ang inyong mga reklamo na nakuha. Tama po ba? Yes po, yes po. Okay. So, with that said, sir, kami naman nagpapasalamat sa gagawin yung action also as well. Sana maka-assist kayo. Kasi, again, tumanggap siya ng pera. Hindi man lang niya ibabalik dahil kesyo forfeited na daw. Pero ito naman si sir, sabi niya, yung sasakyan naman mismo, hindi naman niya nailabas. Nagkaroon siya ng problema. Gusto ko malaman yung opinion nung expert. Kasi sometimes pwede rin kasing mangyari yun eh. Na, katulad ng kinuwento ko kanina, di ba? Yung bahay dito na malapit sa amin. Pinareserve ng kapatid ko, hindi niya na nakuha yung Kasi policy nga daw, pag hindi natuloy, hindi na makukuha yung down payment. Or siguro, dahil wala siyang papel, wala siyang karapatan mag-demand ng ganon. Tingnan natin. Sana masagot dito. Masasagot pa Kaya dito. niya naging transparent at sinabi niya. So, siguro sir, with that said, asahan niyo sir na makikipagtulungan kami, imbestigahan namin at kakausapin din namin si Sir Ben regarding dito. So, Attorney Fernando, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Alright. Thank you po. So, with that said, kausapin na din natin itong HPG kasi kung patuloy itong nagbebenta ng mga sasakyan na hindi naman natin sigurado kung HPG verified or talagang may alam ang HPG regarding sa mga pagbebenta ng sasakyan, yan ang titignan natin ngayon. Kausapin natin si Police Lieutenant Colonel Chitadel Gaurian. Magandang Gusto kong malaman yung Umaga regarding sa po. down payment. Taga-subaybay. Magandang umaga po. Alright. Police Lieutenant Colonel, gusto ko lang ilapit itong reklamo ni tatay na kung saan kumuha siya ng sakyan dito sa sikat na vlogger na sabi local, hinahabol-habol na siya, pinasasara na siya kung saan-saan man siya lumilipat. So, ano po Yan ang problem pag na-alarma. gagawa ng ating HPG dito kasi baka mamaya may mga hindi maayos ang papeles, may mga hindi HPG verified na sasakyan dyan, may mga hot cars o kung ano man. Ano po magagawa natin, ma'am? Yes po, actually po, na-forward ko na po itong case po ni Sir sa ating Special Operations Division. Okay. At pupuntahan po ng ating Highway Patrol Team dyan sa Cavite. Ito Yari. pong sinasabi po Alright. Isa-isahin ko may nagbebenta. issue yung So sasakyan. para ma-verify din po ang location at makita po natin. At kung ano po yung... Ito yung sinasabi ko na yung siya rin yung pinabook. Sana, natanong ba dito? Pinabook din siya rin yun eh. 'Di ba? Ito yung nagpabook. Tama? Sorry. Ito yung kunyari na may nagpabook daw na diniliver sa kanya. Pero siya rin yun yung Pwede po customer. nating maitulong po sa ating pong complainant. At siguro po, makuha namin yung number ni Sir para endorse ko po sa investigator din po namin para po matulungan po si Sir at baka po mayroon pa tama po kayo, baka may iba pa pong mga naging biktima nito. So, Yeah. para po once and for all matigil na po itong kanilang operation. At pinapacheck na rin po natin baka po may mga dati pa pong mga reklamo regarding po dito sa Yeah. Madami. AC Garage na ito na nagbebenta po ng mga
second-hand na mga sasakyan. So, Okay. check na po natin, sir, at pupuntahan po nating Highway Patrol Team yung lugar po. Sige na- ma'am, siguro ma'am, maganda din kung sasama din kami para ma-check din yung mismong lugar kasama ang inyong team and also as well itong mga LGU natin. Yes po, sir. Alright. Siguro ma'am, last final question ko siguro. Regarding dito ma'am sa mga parang pagbayad ng down payment, tapos ginagawang forfeited pagdating sa mga second-hand na sasakyan, aminado naman si sir na he cannot push through with the transaction anymore due to unforeseen causes. So, tama ba yun ma'am sa tingin ninyo base sa inyong experience sa HPG? Para sa amin po, sir, mali I po. think parang, ano yan, sa DTI yan. Hindi sa HPG. Ito, no? Una po, wala po yun to sa contract at hindi po pwede. Sir, mali po ito, no? Una po, wala po yun to sa contract at hindi po pwede na porke hindi nabayaran yung full payment ay basta na lang po i-forfeit. So, hindi po pwede yung ganyan po, sir. So, may karapatan po ang ating pong complainant na idulog po ito sa authorities at Yeah. makikita naman po natin dun sa contract na wala naman po nakasulat na Yes. ganon. Yes. Nagdedepende sa contract. Oo, dapat next time Boy AC Garage, ilagay mo doon sa contract mo. na na hindi na makukuha yung down payment nung time na Yes. Na parang unfair naman po ito. Yes, na yes. ganun po yung maging usapan po nila. Okay. So with that said, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Pero kasi iniisip ko din hindi rin ba unfair? Ay, hindi na si Boy AC Garage, no? Ibang, ibang tao na. Let's say, ikaw, nagbebenta ka, no? Tapos nagpa-reserve ako sa'yo. O ito yung reservation. Kukunin ko sa katapusan. Tapos bago magkatapusan, pupunta ako sa'yo, kukunin ko na yung reservations ko. Kasi hindi ako nagkaroon ng pera. Di ba parang din yun? Disappointing. Ahan po namin yung maging action ninyo sa HPG. Yes po. Thank you po. Thank you, sir. Alright. So siguro huling mensahe ko na dito sa Boy AC Garage, Angel Del Mundo. Umabot ka na dito sa pambansang sumbungan, Bitag. And once again, hindi kami titigil. Tatrabahuin namin itong si Angel Del Mundo. Pero bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung gusto mo magsalita, gusto mo lumutang, gusto mo makipag-usap sa amin, wala naman problema. Basta makipag-usap ka lang ng maayos. Ang sa amin, sinubukan namin makipag-reach out, pero hindi ma-contact ang iyong telepono. So with that said, mas maganda sana lumutang kang Angel Del Mundo at marami ka ng mga patong-patong na reklamo laban sa iyo. With that said, sir, maraming salamat Ano ba to? Anak ba ni Bentulfo to si Sir? po sa paglapit dito sa amin. Maraming salamat din po, sir. Alright. At dyan na tayo magtatapos sa ating Parang di ako satisfied dun sa sa bagay may nagsabi nga naman si Lieutenant Colonel na hindi daw pwede yon. Pero hindi ba DTI ang nakakasakop nun? Tingnan nga natin, search nga tayo sa para makasiguro lang, no? As per DTI. Refund of reservation fee. Dapat nasa contract pala talaga. Dapat nga may contract. Ayun, no? Whether a reservation fee is refundable depends. Sa bagay, wait lang mga men ha. Hindi ako abogado, hindi ako nag-seminar ako sa DTI dati. Alam ko din yan, no return, no exchange policy na yan. Na-seminar sa amin. Pero yung reservations, hindi ko saklaw yun eh. Sa no return, no exchange naman, binibigyan mo dapat yung customer ng 60 days at least para ibalik yung product, yung mga condition, di ba? Kung defective yung yung produktong binili, napatunayan na binili na defective or
halimbawa, dulot ng mali na pagkakarecommend. Pero pag halimbawa, binili mo yung item, no, sarili mong binili yun, tapos nag-change of mind ka, ay, hindi ko na kailangan to, hindi pwede yun. Yun yung nangyari kay Gadget Sidekick eh, yung binili niya yung item, tapos biglang, nagbago siya ng isip, nag-change of mind siya. Hindi problema ng store na binilhan mo nun. Pwede, pakiusapan mo, no, depende pa rin doon sa management. Dapat mabait kang makikiusap para mapagbigyan ka. Pero kung aangas-angas ka, wala ka talagang habol doon. Yung halimbawa, bumili ka ng item, paulit-ulit ako, no? Yung bumili ka ng item, let's say, panyo, bumili akong panyo. 'Di ba? Tapos, umuwi ako ng bahay, ay, wala na akong paggagamitan ng panyo. Hindi natuloy yung, yung iyak ko. Isusoli ka, hindi pwede yon. 'Di ba? Pero sometimes, no, kinukonsidera kung halimbawa, hindi naman abala sa store na palitan. Kasi mamaya idadahilan na, ba't ako nung sinoli ko yung binili ko, pinayagan naman. 'Di ba? Hindi. Depende pa rin sa store. Pero kung magbabay the book tayo, hindi pwede basta change of mind. Dapat may damage yung item. Or binili yon, mali yung recommendations nung pinagbilhan mo. Yung halimbawa, bibili po ako ng screwdriver. Ano po ba yung screwdriver na pambukas ng cellphone? Ang binigay sa yung screwdriver, yung flat. Tapos pag uwi mo ng bahay, hindi pala compatible itong nirefer sa akin. Pwede mong ibalik. Kasi sila naman ang nag-refer sa'yo nun eh. Hindi naman kusang kinuha mo yon. Pero yun nga. Pero dito sa balik na nga tayo dito. Napuntan tayo sa malayo. Hindi, sinasabi ko lang na kahit pa paano may alam ako sa dito dahil customer service manager ako dati. Pero dito sa reservation fee, ang nakalagay dito, depende daw sa sa terms ng kontrata. Kaya dapat pala, nasa kontrata yon. However, you are entitled to a refund if any of the following apply. Diba? The seller breaches the agreement. Yung hindi siya tumupad sa usapan. The product service is defective. Real estate, yung Maseda law, for housing or lot purchase, if you have paid at least 2 years of installment, mandates a specific cash surrender value if contract is canceled. Pag na-cancel yung contract. If the seller refuses to refund despite a valid breach of contract, you can, hindi naman breach of contract yung nangyari eh. Nakalagay dito, as per pero doon sa mga talaga nakakaalam regarding dyan sa reservations, kung wala sa contract, refund mo. Dapat malinaw. Diba? Anyway, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye.